Magic Calasiao Supermarket, housewares, school, and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Ako po si Binerenda Iscabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218. Sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw na naman ng Sabado. Special edition ng programang Early in the Morning. Ikarma Health Option. Kaiba tayo sayan na programa. Kasama po natin, kantabay tayo, Dr. Glenn Soriano. Para saratay tepetyo, consultation on the air. Sa radyon tawagan si Dr. Glenn Soriano o dino i-text panamaglay na cellphone number 0916 672-6056, 0919-991-7986. Aratan personal number itan dan Dr. Glenn Soriano ya ubatan to kayo saratay itetepet nyo sikato niya. Mampakonsulta kayo panamaglay na online text. So, anto kamalan na klase na medium yung gamit tayo so cellphone.
Sa telepono tayo balat 0920-954-8473, 0968-677-7070. Maabig ka po sa balang sinansakay pinablin na dumuringal. Good morning, magandang umaga Dr. Glenn Soriano. Uy, good morning partner Orly. At ito, magandang umaga nga tayo ngayon. Pag gumising naman ako na wala akong nilalakaring baha. Sana. Pero pinalitan mo naman sa akin ngayong umaga. Delayed yata itong high tide natin. Oo, mga bandang alas 8 ata lalabas. Sana naman ko kasi dati lumalabas ako sa aking mga driveway, yung parang ilog na hindi nadaanan ko. Ngayon, dry na dry. Ngayong umaga, pero mamaya 1.11 meters. Wow. So mataas ito, Dok. Hindi ko pa pala pwede itago yung aking buta. Ako nga hindi ko na nga nilinisan na namin lahat yung mga appliances, pero iniisip ko, hindi ko muna ata ibabalik. Ilagay ko muna dun sa mataas na parte kasi parating na naman yung bagyong Guryo. Parang nakikitang papasok na naman Well, yung isang reminder ko nga, kita niya yung statistics at saka yung hype ngayon ng leptospirosis. Yan. Diba? Yan na. So, ako, anticipated ko na yan last week pa Sabi ko, 2 to 7 days after the floods, mag-i-start na yung infection ng leptospirosis. Siyempre, ang dami-dami yung lumusong dyan sa tubig baha. Yun. Okay? So, ito yung last week na baha. Ito grabe talagang taas. So, yung grabing taas ng tubig, talagang lahat ng bahay tinataguan ng mga daga, napasukan din. Wala na silang tirahan, yung pati daga. So, ang nangyayari dun sa daga, na-stress na rin. So, yung mga dagang na-stress, namamatay, yun ang madalas na umihi. Katulad din ng tao, kung nasa malamig, kung stress ka, ihi ka ng ihi. Ang difference sa maihi ng daga, doon punong-puno ng virus ay yung bakterya ng leptospirosis. So, itong tubig baha ngayon, mas mataas ang content ng bakterya ng leptospirosis. Ngayon, mas maraming lumulusong sa tubig baha. So, very careless nga. So, expected natin ngayon, okay? So, itong next 2 weeks, dadami pa rin yung cases ng leptospirosis. Pwedeng tumagal yung leptospirosis bacteria actually sabi nga hanggang 1 month, pwede pa nga yan Ganon. So, still be careful. Lesson natin next time, para hindi tumaas yung incidence ng lepto, careful tayo at alam niyo naman, sanay tayo sa mga baha-baha. So, be protective. Ganon. Preventive medicine ang importante. Huwag hintayin na magkaroon kayo ng sakit at mas magastos yan. Kasi ito, kaakibat ng baha, Dok, itong mga basura dito nang gagaling yung mga bakterya. Yes, correct. So, alam niyo naman, sa panahon ng tubig baha, nakikita niyo kung mataas wala nang umiikot na basurero. Yung basura, dala-dala ng agos ng tubig baha. Yun. Sa akin, inoobserbahan ko sa mga baha, yan, lumulutang na mga sako, dumadaan sa harapan namin. Ito talaga, kapag ganitong panahon, nandyan na yung tinatawag nating wild. Aside doon sa sinasabi yung leptos, sa ibang lugar nga, sa Metro Manila, talagang mataas ang kaso ng leptospirosis. Mas maraming daga yata doon. Pati dagang digdib na, dinadagang digdib, nandiyon na. Dito naman, dengue, influenza, kasama na yan. Recently, natrangkaso ng ating kasama si Liway dahil madaling araw pa yan, lumulusong na yan sa baha para magprograma dito. Well, ang problem ng lahat ng waterborne diseases, yung initial symptom, pare-pareho lahat yan Fever, sabihin natin. Yun. So, hindi mo alam kung tatamaan ka ng simpleng sipon lang, simpleng trangkaso lang, or mas malalang leptospirosis or dengue.
Ang importante niyan sa mga ganitong panahon, huwag na kayong magsugal ng yung inyong health. Kung medyong masama, imbis na sabihin natin ano lang yan, sipon, lagnat lang yan. Kung pwede pa-check ka agad kasi baka talagang chances of being lepto are mas mataas ngayon kaysa yung ibang panahon. Ang problema, Doc, dahil nga dito sa bahan na ito, maraming nagbibigay ng doxycycline. Hindi ka naman na-diagnose or what. Basta na lang pagbigay nila, ikaw naman mag-take ka naman kaagad na hindi mo alam kung mayroon kang karamdaman o wala. Well, yan sa atin parang 50-50 public health na yan yung gamble yan, sugal. Kasi alam niyo naman ang health system natin dito, mahirap magpakonsulta, mahirap makarating sa clinic, sa mga emergency, yung ganyan. So kami din mga doktor, ako, al clinic ko nila, isang bagay yan, lagi ko iniisip. Okay, itong pasyenteng ito, saan ba nakatira ito? Ano bang capability na ito bumalik sa akin? Ngayon, kasi ngayon dumating na medyo initial symptoms, ako hindi ko ma-determine kung yung within the next 3 days, ito mamamatay o mabubuhay pa. So, ang decision ko as a doctor, yung ethical decision, kahit na kontra sa akin magbigay ng antibiotic, ang rason na magpagbigay ko ng antibiotic is etong taong ito hindi na babalik, hindi na makabalik kasi nakatira ito sa liblib na lugar na alangan. Kung siguradong itong sakit nito magiging malubhayang within the next 3 days, gawin ko na lang preventive. Bibigyan ko ng medication para kung tama, kung maging delikado ito, talagang maagapan na, preventive. Yan ito yung sabi mong pagbigay ng doxycycline. Well, ito yung primary gamot ng lepto. Hindi nga tayo talaga nakakasigurado. So, karamihan ng mga doktor, darating ang pasyente with the initial symptom of lepto at hindi alam kung makakabalik o makakabili pa ng gamot, bibigyan talaga ng gamot. Okay yon. Okay? So, isang sugal natin ngayon dito is ginagawa ng public health yan o kung sino, ako naman din, mayroon din akong mga free din na sarili kong yung stock. Bibigyan ko rin ang isang hindi makabili ng gamot, okay? Pero marami diyang mga pasyente, mga na humihingi na lang, okay? Ang risk dyan is, sige, kunin mo na lang, inumin mo. Ang problema dyan is improper use nitong antibiotic. Kasi kung doxycycline, inumin mo lang ng, akala mo isang tabletas, tapos na yan. Yan, parang kinikiliti mo lang yung sakit. Magkakaroon ng resistance yun. So, kung kiniliti mo lang yung sakit, wala, biglang dadami yan at magiging resistant siya sa gamot na yon. Sa doxycycline, kasama sa lahat ng ibang klaseng gamot, kailangan a minimum of 5 to 7 days yun. Okay? O nga, yung sinasabi nila... Hindi yung pag-tick mo, tama na. Yan nga Kaya marami talaga diyang yung mga self-medication. Akala nila, pag-take ng isang tableta, isang capsule na antibiotic, patay na lahat ng bakterya. Mali yun. Kailangan, at least 5 to 7 days ang inom niyan. Kasi kung hindi, magdi-develop ng resistance yung invading na organism, yung bacteria. Ganun yun. Yun nga ang problema kasi nababasa sa social media kung ano yung mga direction ng pag-inom ng gamot, kulang-kulang naman yan. Tulad nung pinablish sa atin dito na may kasama rin tayo, nakita niya, kasi nababad din siya sa baha. Nag-take siya ng itong doxycycline, pinagsabay niya 2. Nagsuka. Nahilo, nagsuka. So, yun ang nakakatakot. Yeah, yung proper dosing, yung frequency, at saka duration ng medication. So, yan talaga ang role ng isang tunay na doktor. Yung una, examinin, imbestigahan, check kung didetermine kung anong man ang sakit yon. Tapos, pagbigay ng tamang gamot. Yan yun, okay? So, yan ang risk ng self-medication. Akala mo, ikaw meron ka ng sakit,
parang nahawa ka doon sa kapitbahay mo, so tinatanong mo doon sa kapitbahay kung anong iniinom niya, kung may sobre siya, hihingi ka na lang isa, inumin mo, tapos ka na. Well, improper talaga yan. Mas maganda siguro kung para maboost ang immune system dyan, hindi naman natin pinagbabawal yung doxycycline, pero mas maganda, mas mura pa, mag-ikarma ka na lang. Yan ang dapat natin gawin. I-reminder na lang sa mga nakikinig. Alam nyo, itong ikarma at saka yung mga related na herbal preparations, maganda yan kung araw-araw consistent, long-term. Hindi mo pwedeng gawing gamot yan sa loob ng isang linggo. Kasi ito mga alternative medicines nito, mga herbal preparations, lahat ito are immune boosters ang tawag nito. Patitibayin niya yung immune system, palalakasin niya, pagagandahin niya yung depensa ng katawan. Pero hindi mangyayari yan overnight. Mangyayari yan over the week, over 2 weeks, at mas maganda matibay, tuloy-tuloy ng pag-inom lang yan. Para kung tamaan ka pa ng mga sakit, lalo itong lepto, ngayon kung wala kang pambili ng gamot, na uminom ka na ikarma for 1 whole year, malamang kayang-kaya ng katawan mo, baka hindi mo na kailangan ng gamot. Ganyan na nangyayari. Importante yan lalo sa viral infections. Kasi ang viral infections, katulad ng sipon, araw-araw meron kay exposure dyan Araw-araw meron ibang variant na papasok sa'yo, ibang virus. Ang virus, madaling kontrolin niya ng human immune system yan. Within the next 3 to 7 days, kaya ng immune system ang virus. Kasi ang virus, self-limiting yan Kung ang environment ng virus, nakikita niya ay mahirap ang kalaban, matibay immune system, hindi na magduduplicate yan, hindi magre-replicate, bababa na lang ang count, mawawala na lang sa tao. Yun. Okay. Although ang main topic po natin ngayon ay diabetes, marami nga kasing nangyayari sa ngayon, kaya binibigyan natin pansin tulad ng araw-araw na lang na high tide. Dumarating yung mga sakit na trangkaso na yan. At mayroon pa, very alarming. Marami na pong biktima ng HIV dito sa Pangasinan. Well, kailangan natin i-correlate ito sa itong topic natin ngayon na diabetes. Connected yan sa lahat ng mga environmental situation, stress at saka infection ng tao. Kasi ang diabetes isa ito sa mga chronic infections na yung tinatawag nating predisposing factors Yung predisposing, pre-existing, ibig sabihin yan, may sakit ka na, meron ka ng yung compromise o mahina ng immune system mo dahil sa sakit nitong diabetes. Kung ang isang tao may diabetes, malamang kung chronic yan, kung matagal na nagagamot, malamang hindi kasing tibay ng normal person yung immune system So kaya sabi ko relevant itong topic natin ng diabetes sa current situation ng mga pagbaha, temperature change at saka mga sakit katulad ng leptospirosis. Ganun. Kasi makikita nyo naman, meron namang balita dyan sa last week, pinapakinggan ko lang, kasi sinusundan ko lang talaga ang mga trends May namatay na dahil daw sa leptospirosis. Yes, marami. Lagi natin inaano ito May namatay dahil sa leptospirosis. Ako, paniwala ko pa rin, leptospirosis is a simple, treatable bacterial disease. Anong kailangan natin gawin yan? Bigyan mo na lang ng doxycycline o yung antibiotic na pwede, mamamatay yan within 3 days. Ganun yun. Kayang i-treat. Ang problema, yung may pre-existing situation, may sakit na siya, bago magkaroon leptospirosis, meron na siyang diabetes, meron siyang hypertension, meron siyang kidney disease, lahat meron siyang pre-existing condition. So yan malamang ang leptospirosis dyan ibig sabihin yan, may advance ng
advantage ang leptospirosis kasi immunocompromised na yung pasyente. Yan. So, relevant ang topic natin para sa mga diabetic, lalo kayo mag-iingat. Hindi kayo katulad ng ordinary tao na tatamaan ng leptospirosis. Kasi 50% na compromise na yung immune system mo. So kung tamaan ka ng sakit katulad ng leptospirosis, hindi lang 50-50 ang chances mo. Mas mababa ang chances mo of survival. Mamamatay ka ng leptospirosis na dahil meron kang pre-existing condition na sakit. Ganun yan. So ako, laban ko, I bet talaga, yung mga namatay na leptospirosis, may ibang sakit yung mga yun eh. Parang dumagdag lang yung... Dumagdag lang yung aggravating factor ang tawag natin yan. Parang nadagdag. Parang yung dati dapat natututo tayo dito. Yung COVID-19, ang dami namatay. Bakit? Well ako, maniwala ko pa rin kasi lahat na namatay na yan. Pero hindi dahil sa COVID. Hindi dahil sa COVID. Predisposing yan eh. May comorbidity. Pero yun. So, grabe talaga kasi bagong exposure ang tao sa COVID-19. Well, isa pang factor yun. Sinasabi, bago yung COVID-19. Actually, yung nag-uumpisa ako na mag-aaral ng medisina, yung COVID-19, nandun sa medical books namin. Ginawa yun mga 5 years before ako nag-medisina. Meron ng COVID eh. Yung coronavirus, hindi 19 kasi 19 nag-umpisa. Pero coronavirus, meron na. Infective na sa tao ang coronavirus. So kaya nilagay na COVID-19 kasi nag-umpisa noong 2019. Pero meron ng coronavirus before 2019. Ganon. So coronavirus is a very rare infection that infects human beings talaga. Ang situation noon, wala yung mga diabetes noon eh. Wala yung mga hypertension noon. Walang kidney disease noon eh. Kaya, nabubuhay ang coronavirus infection noon. Sandali lang sa tao. Ang panahon ngayon, very weak ang immune system ng tao. Noong 2019, nahuli ang tao sa mababa, mahinang immune system. Doon nahuli marami. So, pumasok ngayon ng bagong strain ng coronavirus, tinamaan yung mahina, maraming mahina. Ay, maraming namatay. Yung mga mahina, yun yung mga immunocompromised. So, habang tumagal, gumanda, maraming bakuna, pinatibay ang immune system, konti ang namamatay sa corona. Hanggang ngayon, marami nang vaccinated, kayang-kaya ng yung immune system, alabanan ng COVID. Yung sinasabi ninyo na curable itong leptos, pero yung iba, tinatamaan na kasi yung mga vital organs. Kaya doon... Yan, correct. Curable ang leptospirosis at an early stage. Okay, kasi, explain, merong dalawang phases yung leptospirosis. Yung anecteric phase. Anecteric is yung hindi ka pa naninilaw. Yung ecteric is yellow. Parang yung hepatitis. Nang naninilaw ka na. Jaundice na tawag nila doon. Yung ecteric phase ng leptospirosis, malala na yun. Involved na yung vital organs, kidney mo, liver mo, etc. Nakapasok na doon. Napabayaan mo na. Ganon. So, pag dumating ka sa ecteric phase, actually, yan isang sign na yung immune system mo, mahina na. Kasi nakapasok na eh. Ganon. Kung matibay yung immune system mo, kung uminom ka ng Icarmana 1, hindi makakarating ng kidney, hindi makakarating ng liver yan. Okay. Ganon. So yan, kung makarating sa ecteric phase, ayan, di sinabi ko kanina, treatable ang leptospirosis at early stages. Kung naagapan mo yon in the first week, nag-antibiotic ka na, tapos na yan, wala na, hindi ka natutuloy ng grabing sakit. Pero, kung napabayaan mo, hindi ka uminom ng gamot, very careless ka, umabot ka na sa involved internal organs, kahit na nawala na yung bacteria sa katawan mo, patay na yung leptospirobacteria, malaki na ng damage mo. Malaking damage ng kidney mo, ng liver mo. Mamamatay ka sa secondary infection ng leptospirosis. Ang secondary yan, involved ang vital organs. Yun ang kwento nun. So, doon ka mag-expire. Oo, tama. O nabuhay ka na nga sa leptospirosis infection,
Pero problema mo naman yung side effects noon, yung nadali ng kidney mo na malubha. So, bisita ka ngayon sa dialysis center. Yun nga, isang kapag tinamaan ka ng leptos, dialysis yan. Pero kung hindi na maagapan, tuloy-tuloy na sa kamatayan yan. Paano itong topic natin ngayon? Diabetic ka na nga. Chronic kidney ka na nga. Nagda-dialysis ka na nga. Tinamaan ka pa ng leptospirosis. Ay nako, malas. Patong. Ganun yun. So, yun ang tinatawag nating malas na. Napakaswerte mo sa lahat ng mga sakit ng... Ito nga, yung kwento niyan ikaw, diabetic ka na nga, uminom ka ng tapos tinamaan ang kidney mo. So, dumating ang baha. Kailangan ka lumakad papunta doon sa dialysis center. Marami ka sugat sa paa. Pagdating mo doon sa dialysis center, nakalusong ka na sa tubig baha na maraming leptobacteria. Pag uwi mo, after 1 week, ito nga, lagi mong ginagawa yan. Pero tinawaan ka ng leptospirosis. Speaking sa paadok, may nakita ko dalawang babae yan. Yung isa, talagang daming plaster sa paa niya. Laki ng kanyang paa. Parang punong-puno ng tubig. Elephant foot bang tawag natin doon? Elephantiasis. Elephantiasis. Yes. Well, it's a rare disease din caused by filaria. Paano paano lumalaki yung paa ng isang tao? Yung organism ng filariasis. Filariasis is elephantiasis. Elephantiasis is caused by the filaria worm. Ang worm na yan pumapasok sa katawan, nabubuhay yan sa loob ng lymphatic duct, lymphatic system. Yung katawan natin has two kinds of yung liquid system. Yung water system, blood system, at saka lymphatics. Yung lymphatics yung yung taba-taba. May sarili siyang daan. Doon nakatira ang filaria worm. Ginagawa ng filaria worm, nababahay yan doon sa lymphatic system. Doon sa paa. Ngayon, doon siya bumabara. Hindi na makabalik yung drainage ng lymphatics. So yun, naiiwan doon sa paa, palaki ng lumuluba. So ibig sabihin, naiipon yung tubig-tubig taba doon? Actually, yung lymphatics is taba. Yun. So, wala nang drainage yung lymphatic system. So, parang lumulobo ng lumulobo. Parang nababasa yung... Pero usually yan, yung elephantiasis, makita mo, karamihan pasyente niya is unilateral. Isang palang. Ganun yan So, yung differentiation ng mga diabetes. Nakita ko, dalawa talaga. Dalawang paa. Masama talaga yan. Lymphatics, barado. Mas malaki sa crispy pata. Well, pwede natin i-superimpose yung nga yan. Pwede magkaroon ng filariasis, yung elephantiasis, at pwede magkaroon na ng vascular yung damage na magkaroon ng edema dahil sa diabetes. Yun, diabetes. Yun, tatanungin ko sana. Ito ba, epekto ng diabetes ang elephantiasis na sinasabi? Well, yung tunay na diagnosis ng elephantiasis, kaya parang elepante talagang paa di ba? Ganun kalaki. Kaya nga tinawag na elephantiasis. Pero usually, unilateral lang yun. Okay? So sabi mo, dalawa. Nakita so pwedeng elephantiasis yan, dalawa, grabe talaga infection na yan. Barado talaga lymphatics. Pwede rin severe case of yung phlebotrombosis, yung barado lahat ng ugat ng mga paa, wala na makabalik ng mga fluid, kaya namamaga. Yan ang usually bilateral. Mga diabetic yan, hypertension yan, yung mga sakit. Hindi elephantiasis yun. Sabi ko, imposible namang kung mataba yun, sana may proportion Ayun, kung taba yun, makita mo, payat na taas. Pero yung sa paa, grabe. Elephantiasis nga. Elepante. So, inuoperahan ba yun? Well, yan nga. Sad to say, pag mga ganong, inaabot ka ng ganyan, yan ang terminal stages ng mga diabetic na ganon. Kasi sira-sira yung mga ugat So, yan ang stage na inumpisahan ng mga doktor na pag-iisip na putulin na. Ganon. Kasi wala, hindi makakarating yung gamot dun sa paa na yun. So, pinuputol na yun. Yan ang sad na terminal stage ng diabetes. Yon. So hindi kaya ng medical yun, surgical na yun. So nabubulok din yun Nabubulok na lang yun. Ganon.
So, yeah, mga differential diagnosis ng mga pamamaga ng paa, yung nangingitim, namamaga, o elephantiasis ang isa, diabetic na thrombophlebitis yung isa, o kasama pati yung Buerger's disease, yung mga ganon, namamaga, nabubulok. Yan, yung Buerger's is yung... So, yun ang epekto ng diabetes? Yes. Kung matandaan natin, kung every time na mag-usap tayo ng diabetes, lagi ko sinasabi, paano nagkakaroon ng yung complications ng diabetes? Kasi yung sustained level of high blood sugar, ibig sabihin, napapabayaan mo mataas. Blood sugar is corrosive to the internal blood vessels. Yung ugat natin, yung sa loob, yung daanan ng dugo, ganon, sinisira ng sugar yun eh. Kung mataas ang sugar level, sinisira lagi. Ngayon, kung may gas-gas yung sa loob ng ugat, papatungan niya na parang, anong tawag ng masilya, ang masilya ng katawan is cholesterol. Ngayon, kung may sugat sa loob ng ugat, imamasilya niya ng cholesterol na lagi. Kung sa isang lugar, lagi na susugat, lagi na mamasilya ng cholesterol, lumiliit na yung daanan eh. Lumiliit. Doon sa paa ng tao, doon lagi nangyayari yun. So, paliit yung daluyan ng dugo. So, kung isang lugar, hindi nakakarating ang dugo, yun ang magiging symptom. Sa paa, namamaga. Kasi wala nang drainage barado lahat. Wala nang sustansya, walang makakarating ng dugo. Ano isang sa lalaki? Pag wala nakakarating ng dugo doon sa ari, hindi natatayo. Isang sign niya ng vascular insufficiency, hindi nakakarating ang dugo doon sa lugar na dapat siya pumunta. Okay. So yung paa ng diabetic, yung ari ng lalaki, nabubulag kasi wala nang dugo doon sa mata, sa kidney failure dahil wala rin dumadating na tamang dugo doon sa kidney. Yun ang explanation ng chronic diabetes. Yun. Involved na lahat ng microvasculature ang tawag doon. Okay. Yung iba naman, nag-uumpisa yan sa paa, ispat-ispat lang muna Makikita mo yung itim na ispat. And then eventually, parang medyas na. Naka-medyas na ang paakyat ng paakyat yun. Parang naka-medyas na ganun ka-itim. Paano nangyayari yun? Well, kung na yan yung doon sa vascular insufficiency. Akala niya siguro skin disease lang yun. Kasi una, ispat-ispat And then eventually, parang nagmimidyas na siya ng ano. Well, kung nakakakita kayo ng yung taong patay na, hindi maputi yun, maitim yun. Di ba? So, ang sign ng necrosis, yung namamatay yung balat, yung laman, is pangingitim. Di ba? Makikita niyo yung paa ng diabetic, nangingitim. So, necrosis ang tawag Necrosis ang tawag na, namamatay na yung tissue. Kaya pala, binibigyan ng necrological service. Necromancer, yung in love sa patay. Necrology, gano'n. Yung mahilig sa mga nocturnal activities. Yan. So, yan ang nangyayari dyan. Okay. Ito naman, sobrang pagkain. Sa sobrang pagkain mo, ano ang epekto nito sa katawan, Dok? Sa sobrang pagkain. Ngayon, kung sa sobrang pagkain, relatively speaking, ano ang sobrang pagkain? Kasi pwede kang sumobra sa iba-ibang nutrients. Pwede kang sumobra sa protein, fat, carbohydrate. Ang usapan natin ni diabetes, kung sumusobra ka sa carbohydrate, na hindi naman talaga kailangan ang katawan mo na sobrang dami ng carbohydrate kasi punong-puno na ng energy. Wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Lagi ka nandun sa sopa, nandun ng TV, tapos kain ka ng kain. Ano nangyayari sa sobrang pagkain na ini-store ng katawan mo? Yun. So kapag sobra ang pagkain mo, tataas din ang blood sugar mo dyan. Yes, tataas. So dadami ang tinatawag natin free radicals. Yes. Yun. Pwede ka na mag-apply ng scientist Yun talaga. Pag nakikinig ka rito sa akin ng every weekend, matututo ka talaga ng etong scientific explanation ng lahat ng sakit. Okay. So yung lagi nang kumakain na hindi naman nag-exercise, nagkakaroon ng excess storage ng fats ng ngayon, pag sobra-sobra yung stores ng sugar mo, galing sa sobra-sobrang carbohydrates, sasabihin ng katawan mo,
shutdown na natin yan. Hindi na tayo mag-absorb ng sugar kasi sobra-sobra na. Yun ang start ng diabetes. Yung sobrang pagkain din ng karne. Sobrang, ayan, yung protein naman. Okay? So, yung protein naman, ang accumulation ng protein, dadami din yung metabolic waste ng protein. Ano ba? Yung mga uric acid. Uric acid, nagkakaroon din ng mga yung uric acid deposits. So, nagkakaroon ng mga problema sa buto. Yung arthritis, mga ganon. Okay? So, yan yung mga problema ng protein. Mas less ang complications ng protein. Ang dapat gawin, kung mataas ang diet mo sa proteins, yan, mataas yan sa mga bodybuilders. Kasi yan ang raw material ng muscle building. So dapat kainin high nutrients at low calorie. Low calorie, gano'n. Well, yan nga sabi ko, relative eh. Kasi kung ikaw isang athletic, cyclist, etc., kailangan mo ng high calorie. Kasi the following day, mag-store ka overnight. Yung tinatawag na high calorie diet, high calorie dinner. Kasi kinabukasan, malayo lakad mo eh. Marami kang gagawin. So, yung carbohydrate stores mo, tataasan mo kasi the following day, extraneous activity mo. So, yun naman dapat talaga gawin ng ordinary tao. Kung mahilig kang kumain na marami, lalong matamis, kailangan dagdagan mo yung exercise ng the following day para mag-compensate. Yan ang solution lang talaga din sa mga diabetic, yung diabetic, yung lifestyle. So, hindi ka diabetic, ayusin mo ang lifestyle mo para hindi ka magkaroon. So, ang diabetes, na-acquire yan through pagkain? Yes. Most probably, kasi marami nagsasabi na there are two kinds of diabetes, type 1 and type 2, di ba? Type 1 is inherited na. Yung minana mo na doon sa kung yung buong pamilya mo. Pero sa akin, paniwala ko, lahat ng diabetes are, with exceptions, are acquired. Acquired, wala. In-acquire mo yan sa lifetime mo? Hindi. Acquired yan through lifestyle ng whole generation. Yung kung yung whole generation mo, mula sa parents mo, sa mga grandparents mo, at parents nila, ang lifestyle nila is pre-diabetic. Ibig sabihin pre-diabetic, wala. Kain ng carbohydrates, puro carbohydrate, wala namang sustansya, tapos walang exercise, tapos puro stress. Yun ang lifestyle ng pamilyang diabetic. Hindi maganda yung combination ng lahat ng lifestyle for the past 2-3 generations is yung tantamount or yung definitely papuntang diabetic yun. So yan, ayusin dapat ang lifestyle ng kung ikaw galing ka sa pamilya na lahat ng mga parents, grandparents at siblings at mga kapinsan mo puro mga diabetic, kailangan ayusin mo yung lifestyle mo na kung hindi mo mabawasan yung harmful foods na puro carbohydrate, dagdagan mo na yung exercise and reduce yung stress mo. So, ang namamana mo doon ay hindi yung diabetes, yung lifestyle mismo. Lifestyle for the last 2-3 generations. Yan yan. Kasi kung, gano'n naman kung ginagawa ng magulang ko, ginagawa ng grandparents ko, ginagawa din ng parents nila, yun. Pag hindi gagawin ko rin, pero pag-isipan mo, anong kinamatay ng lahat ng mga ganyan? Ay di diabetic na, diabetic, chronic kidney disease, o hypertension, lahat, namatay sila sa lahat ng mga ganong chronic diseases. So yan dapat ang message sa iyo na ikaw, current generation, ayusin mo na ngayon para yung susunod na generation mo susunod din sa iyo sa tamang lifestyle. Okay. Meron pong ginawang pag-aaral noong 2020, 5 years ago, 2020, ginawa itong pag-aaral sa India ng Mikala et al. Na ito ay na-publish sa International Journal of Basic and Clinical Pharmacology. So ano po ito na napag-aralan tungkol po sa ICARMA na nakakagamot ng diabetes at asthma, Doc? Yes, well actually ito last week or the previous week nag-cite din tayo. Lagi naman tayo nagsa-cite ng mga research studies na itong mga interesado dito sa Terostilbene, which is the main ingredient ng ICARMA, galing sa NARA 3. Ang ginawa nitong Mikala and colleagues, pinag-aralan talaga nila ang Terostilbene.
yung Sterostilbene, nakikita nila, has a sugar reducing capability. Bakit? So, ginawa nila, nag-involve sila ng mga laboratory specimens for 1 whole month, actually, mga 1 to 2 months ang ginawa nila, at least 30, kasi lahat ng clinical studies, mga research, kailangan talaga sufficient number of subjects. Kailangan marami sila. Hindi naman pwedeng isa lang. Marami. Over a long period of time para talagang totoo maobserbahan kung maganda, kung tunay yung effect. So, ang nakita nila ng mga Mekala and colleagues dito, nakita talaga nila in yung kanilang subjects, nag-reduce talaga ang blood sugar. Hindi lang 1 day, 1 week, pero the whole month, inobserbahan nila, talagang bumaba ang blood sugar levels. Hindi lang yan. Hindi lang yung blood sugar levels, kung hindi yung mga taba, cholesterol, triglycerides, bumaba din eh. So, para naging double effect. Parang yung total lipid profile mo, lahat nag-improve. Okay. Kasi total lipid profile involves triglycerides, LDL, HDL, yung mga good and bad cholesterol. So, ang effect nitong Nara extract is it improves the blood sugar, it lowers the lipid levels to normal levels. Okay? Isa pa ang ginawa nitong study nito ng Mekala, kasi ang naging routine medication ng mga diabetics is, alam naman natin, is metformin. Well, hindi na ngayon protocol kasi marami na ibang lumabas Pero dati-dati, metformin hanggang ngayon ginagamit pa rin. Pero gumawa sila ng comparison with metformin. After a 30-day study using metformin at saka itong Nara extract, pareho ang resulta So, gano'n. So, ibig yung sabihin, doon sa gamot na metformin, nandun yung Tiristolvin. Hindi, ibig sabihin na, yan ang pinaka-ginamit nilang control. Okay, metformin. Para comparatin, kung meron kang dalawang klaseng gamot, o meron kang biogesic, meron kang ibang paracetamol, sinubukan mo yung dalawa. Anong mas mabisa sa dalawang ito? Kasi kung ano mas mabisa, yan lang inumin mo. Dito sa study nito, pinag-aralan nila yung Nara extract at saka metformin, ginamit nilang pareho. Ano ang mas mabisa? Ang lumabas na study, the same. Okay? Good yan or bad? Well, it's good in the sense na yung parehong ingredients niyan, parehong metformin at saka Tirostilbene, which is in Ikarma, have the same effect on blood sugar. Pareho sila nakakatulong. Okay? So, anong pipiliin mo? Yung metformin? Yung mas mura. Well, mas mura, isa pa yun. Parehong presyo. O ano ba susunod? O ang studies na metformin, may side effects yun. May liver side effects. Hindi proven na 100%. Pero yun nga, itong Tirostilbene, Nara extract, wala So ikaw, kung pagpipilian mo, kung sa availability, pareho naman meron. Kung sa presyo, pareho naman presyo. O ano yung pipiliin ko dyan? Kung yung alin ang mas effective na wala naman ang nakakatakot na side effects, andyan na yung Ikarma. So, herbal or traditional? Yun. Okay, isa pa yan. Herbal is natural. Metformin is a synthetic na ginawa mo. Yan yun, di ba? So, yun ang mga facts na yung tutulong sa decision mo. Yan lang. Yun. Okay. So, Kaidwin, yung testimony ni Catalina Malveda tungkol sa kanyang diabetes nung gumamit siya ng Ikarma, paano nakatulong ito sa kanya yung Ikarma? Kaya pakinggan po natin yung testimony ni Malveda. Ready ka na, Kaidwin? Hindi matagal-tagal pa. Dapat sana nag-umpisa tayo, naka-ready na yan. Although marami na pong nakikinig sa atin, Ernesto Musada, Sarlo Gonzales, sabi niya ito, dali, pasahin natin. Red Riding, okay, kala ko kung ano na yung ibig mo sabihin. Armando Segundo, si Joven Kalimlim, Manong Ben Jubilanos, Conrad Nepomuceno, Roberto Nemer. Sabi dito, marami tayong matututunan kay Dr. Glenn.
Okay, ready na? Okay, pakinggan natin po yung testimony ng gumamit ng Metformin. Ako po si Catalina Malbida from Malabago, Mangaldang, Pangasinan. 20 years old. Ang ginagawa ko ay sa bahay lang, nag-aalaga ng mga apo. Marami akong ginagawa sa bahay, tulad pag-asikaso sa kanila. Tagalinis ng bahay, naglalaba pa rin. Minsan, sumasakit na ang ulo ko, pati likod ko, high blood, saka diabetes. Minsan nagkakaroon din ako ng UTI. Wala nang nalaman ko may ikarma, sinubukan ko ito uminom. Nang nakainom na ako, nakaramdam ako ng maginhawa sa katawan. Dati ang blood sugar ko, 133. Ngayon, naging 120 na, bumaba na. Ang nararamdaman ko noon, na masakit ang ulo ko. Kung minsan, nahihilo na rin. Pati mga likod ko masakit. Sa pagtatrabaho siguro sa bahay, pag-aalaga sa mga anak. Nung malaman ko yung ikarma, sinubukan ko uminom nito. Nagkaroon ako ng ginhawa sa katawan. Wala no uminom ako ng ikarma, hindi na sumasakit ang likod ko. Pati ulo ko, wala noon. Wala na, maganda ng pakiramdam ko ngayon. Kaya tuloy-tuloy na yung pag-inom ko ng ikarma. Kaya pasalamat ako sa ikarma na natulungan ako nito. Sa mga nakikinig na may high blood, diabetes at iba pa, subukan niyo mag-take ng ikarma. Doon niyo masusubukan kung anong kabisan itong ikarmati. Yun ang testimonya ni Mrs. Malbida dyan sa Mangaldan ba yun, Doc, di ba? Yes, Mangaldan. Oho. So, ang dami niyang UTI, high blood, diabetes. Ano na itulong dito ng ikarma? Well, ipo-point out ko, emphasize lang dito sa yung mga description niya, i-manifest nito ang mga major benefits na nakukuha sa ikarma. First of all, yung sabi niya, yung diabetes niya, laging mataas ang kanyang blood sugar. So, yung process natin dito, yung sa mga interesado, chine-check natin ang blood sugar. Siya dumating dito, ang blood sugar level niya dito was 133. Ang normal is 120. Okay? So, after, binibigyan natin ng trials dito ng 2 weeks. After a 2-week trial nitong ikarma, pag inom niya, bumalik siya rito, chinek natin dito, normal na, 120. Bumaba din, pero from yung elevated, naging normal na. Okay? So, yan isang benefit na nakukuha sa ikarma. Okay? Yung pangalawang nakikita natin dito na yung description niya, meron siyang back pain lagi. At saka meron siyang yung back pain, una. Yung back pain niya, you see sa mga matanda senior citizen, yan yung problem ng yung mga bones na arthritis, okay? So, isang property ng ikarma is yung anti-inflammatory properties niya. So, kung inom ka ng ikarma for at least 2 weeks to 1 month, hanggang 3 months, makikita ang full benefit is nawawala yung pains ng arthritis, back pain, yung joint pains, etc. Marami tayong testimony na sinasabi, yun, dati hirap ako maglakad dahil sa tuhod ko, mga back pain ko. After mga 2 to 3 weeks ng pag-inom ng karma, nawawala unti-unti yung mga ganong klaseng pain. Isa pang binanggit niya kanina is yung kanyang frequency ng UTI. Okay? Yung UTI frequency is a sign or symptom ng compromised immune system. Okay? So, kung pag-inom ng ikarma ay para nickname nitong sa mga labels niya is immune booster. Pag inom mo ng ikarma ng matagal, magkakaroon ng immune system boosting. Lalakas yung immune system mo at hindi ka magkakaroon ng mga frequent na infection katulad ng UTI. So, hindi na bumalik yung UTI niya.
So isang long-term effect din ng katulad na sinabi natin kanina sa research, bumababa ang mga yung triglyceride levels sa normal. So yan ang tulong dito sa hypertension. Siya may high blood din siya. Okay. So pag inom din ng ikarma, mapapansin nyo yung mga nagkukonsume na ikarma, bababa din ang blood pressure sa normal levels. So itong ikarma talagang halos lahat na ng sakit ay nagagamot nito. Yes. Although ito nga hindi nga natin tinatawag na gamot dahil nga sa yun nga wala pang sumusunod lang tayo doon sa yung patakaran ng FDA. Well, tama kasi yung sinabi mo, marami siya nagagamot na kung anong sakit. Pero ako sasabihin ko, lagi ko sinasabi, diabetes is the mother of all diseases. Sabihin yan. So ang ginagawa na ikarma, ginagamot niya, well, tumutulong siya sa blood sugar normalization. Itutulungan niya, i-maintain niya yung normal blood sugar level. Kung laging normal ang blood sugar level mo, lahat ng sakit nang galing doon, which is almost everything, napiprevent mo. So yun na lang, pag inom mo na maikarma, mapiprevent mo lahat ng darating na sakit. Kaya nga, diabetes, which is caused by high blood sugar, is the mother of all diseases. Okay. Ganun yun. Balikan natin yung sinabi yung erectile dysfunction kasi parang may interesado sa atin na tungkol dito. Paano makakatulong yung ikarma doon? Well, yan. Mayroon tayong tinatawag dok na morning wood. Morning wood. Well, yan nga, sinasabi natin. Paano ka nakakatulong ng ikarma doon sa erectile dysfunction? Well, yung sa sinabi ko kanina, ang problema ng erectile dysfunction is more of a circulatory problem. Yung dugo. Okay. It's vascular compromise, which explain yan. Hindi nakakarating yung nagpapatigas doon sa ari mismo. Hindi nakakarating yung dugo doon sa ari, which is an important event. Ganon. Okay? Yung pag-hold naman ng erection is yung a function of the muscle, sphincter. Pagpasok ng dugo, tumigas na, ilalak naman ng sphincter para ma-hold. Ganon. So, dalawang kailangan dyan. Una, kailangan maganda yung circulation. Papasok ang dugo. Kung anemic ka, wala kang dugo pa, wala naman papasok. So, useless din yun. So, kailangan, ang ginagawa na ikarma is ikinokondisyon niya yung vascular system. Improve niya yung mga circulation. So, hindi mo pwedeng gawing Viagra ng ikarma. Hindi naman ganun ang effect nun. Viagra para ba instant yun. Ngayon, mamaya, mabukas. Yun. Ang ikarma, long-term benefit yan. Matagal mo inumin yan para ma-improve yung circulation mo para hindi mo na kailangan uminom ng mga ganun stimulant. Enhancement. Enhancement. Ganon. Kasi, kung old age senior ka na problema ng ayaw, inom ka ng Viagra, side effect niya, heart attack, bahala ka na dyan sa... Yun. So, kung inom ka na ikarma, parang sintigas din ni Nara. Yun sinasabi nila. At hindi ugaling makahiya. Yun. Ayan, Master Sarlo, narinig mo na kung ano yung epekto ng ikarma sa masculine masculinity. Tawag ba natin dyan? Although... Potency. Potency, yan. Kaya maraming benepisyo itong ikarma. Kaya yung mga nakikinig dyan ay pwede na tayong bumili ng ikarma sa St. Joseph at saka sa Mercury. Available na po yan. Marami na pong stock dyan si Dr. Glenn Soriano na nasa parmasya. Okay, nakikinig si Rosdoria at saka si Joseph Agpawa Estrada. Yung parting message natin, Doc, advice natin tungkol po dito sa mga dumarating na sama ng panahon, itong mga high tide, may parating na naman na isang nabubong bagyo. Yan, ito,
ang masasabi ko lang sa lahat na nakikinig, yung general message ko of yung lifestyle adjustments para maiwasan yung mga sakit. Ganon. Maganda example yung kanina, yung erectile dysfunction. Kasi hindi lang isang bagay yun. Sinasabi nila, yung problema is yung erectile dysfunction is a circulatory problem. Okay, dinagdag ko kanina is a musculoskeletal complication din. Mahinang sphincter muscle, mahinang yung circulation, at saka isa pa, yung mood ng tao, psychosomatic conditioning. Okay? So, ang lifestyle ng tao para ma-improve, para maiwasan ng sakit, is una-una, kailangan maganda yung mga nutritional diets nyo para ma-improve yung quality ng blood. Para maiwasan din yung hypertension. Ganun yun, okay? So, yung problema ng erectile dysfunction, kahit na marami kang dugo, pangit naman ang muscle tone mo. Kasi hindi magsasara. Tatayo nga pero babagsak din ka agad kasi wala kang muscle tone. So, ang sagot niyan sa lifestyle, improve your exercise. Ganon. Okay? So, psychosomatic, yung sinasabi ko. Bakit psychosomatic? Kasi yung pag-iisip ng tao puro stressful. Kailangan masaya. Kailangan tumingin ka na maganda. Kung maganda yung nakikita mo, magandang effects yun. Kung yan tatayo talaga yun, tulungan mo. So yung psychosomatic yan, malaki ang tulong sa lahat ng sakit ng tao. Yan ang sinasabi natin lagi na be happy. Yung ano tawag nito, yung hormone na yung pampasaya. O kailangan avoid yung adrenaline. Kailangan lang masaya. So yan ang magandang advice ko sa mga tao. Eat right, exercise more, and avoid stress. Okay. Face the problem if your problem is your face. Patawa lang tayo doon. Okay, thank you very much. Kasama natin si Edwin Inong sa technical side, si Amigo Yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at nag-iikarma. Only in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipinas.